Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinaka-inaabangan at pinaka-pinaghahandaan. Ganyan maituturing ang Grand Parade ng Aliwan Fiesta. At nitong nakaraang taon, isa nga sa pinaka-nangibabaw sa parada ng mga float ay ang obrang lika ng mga taga-Giginto, Bulacan, ang Halamanan Festival. Kaya naman sa papalapit na Aliwan Fiesta 2024, atin munang balikan ang kwento sa likod ng Aliwan Fiesta 2023 Float Parade winner. Panoorin sa report na ito. Sa makulay at masiglang pagdiriwang ng tagisan ng kultura sa nagdaang Aliwan Fiesta 2023, isang festival float ang namukod tangi sa lahat ng mga kalahok, ang Halamanan Festival. Float number 11! Halamanan Festival from Giginto, Bulacan! Tampok ang tila hardina float mula sa Giginto, Bulacan. Ipinakita nito ang mayamang kasaysayan ng mga Giginteño sa larangan ng paghahalaman, landscaping, bonsai cultivation, at dish garden making. Pero paano nga ba nabuo ang magarbong float? Binuo ng Halamanan Festival ang kanilang float gamit ang mga lokal na materyales tulad ng kahoy, kawayan, dayami, root crops, dahon ng nyog, at mga natural na halaman. Ayon sa mga tao na bumuo at nagdisenyo nito, ang kanilang obra ay sumasalamin sa kasaysayan at kasanayan ng kanilang bayan. Ito raw ay sumasagisag sa sama-samang pagtatanggol ng mga residente ng Giginto para sa kanilang kalayaan noong panahon ng mga Kastila. Ang bahay kubo at bayanihan ay kumakatawan sa sigaw ng bayan na pamahalaang nakikinig, tumutugon, ramdam, at abot kamay kaagapay sa buhay. Habang ang gazebo naman ay kumakatawan sa patuloy na pag-unlad ng kasanayan ng mga residente nito sa iba't ibang larangan. Dahil sa kanilang natatanging float, nagkamit ang bayan ng Giginto ng premyong nagkakahalaga ng 750,000 pesos. Samantala, pumangalawa naman bilang best float ang Sipa sa Manggis ng Cotabato City, habang pumangatlo ang Lapat Float ng Kalansan, Apayao. Narito naman ang runner-ups sa nasabing festival float competition. Ang parada ng mga float ay ilan lamang sa mga dapat abangan sa Aliwan Fiesta. At ngayong taon, sama-sama nating muling tunghayan ang naggagandahan at makukulay na obra ng iba't ibang piyesta sa bansa sa Aliwan Fiesta 2024 na gaganapin mula June 27 hanggang June 29. Target ng Kamara na agad maipasa ang 2025 proposed national budget sa pagbubukas ng ikatlong sesyon ng 19th Congress. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magsisimula ang mga pagdinig matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo sa susunod na buwan. Mga detalye sa report ni Milky Regonan. Bibigyang prioridad ng Kamara ang pag-aproba sa panukalang pambansang budget para sa 2025 sa pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, agad na isusumiti ng Malacanang sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program. Sabi ni Romualdez, ang national budget ang pinakamalagang legislation na pinagtitibay ng Kongreso taon-taon. Sa 2025, 6.2
trillion pesos ang panukalang pambansang budget kumpara sa 5.768 trillion peso national budget ngayong taon. Una rito, nagpulong na sina Senate President Francis Chis Escudero at Speaker Romualdez para matalakay ang mga priority legislative measures na aksyonan ng Kongreso sa pagbubukas ng sesyon. Bukod sa 2025 national budget, nagkasundo ang dalawang leader na pagtitibay ng amyenda sa rice tariffication law at iba pang mga bills na isinusulong ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Naghatid naman ng tulong sa pamamagitan ng Family Food Packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office Central Luzon para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya at mangingisda sa West Philippine Sea. Sa pangunguna ng DSWD Field Office Central Luzon, naghatid ito ng Family Food Packs kasama ang Armed Forces of the Philippines sa Zambales Sports Complex. Ayon sa DSWD, layo nitong masuportahan ang mga mangingisdang hindi makapaghanap buhay sa West Philippine Sea dahil sa iba't ibang dahilan, gaya na rin ng masamang panahon. Nasa higit kumulang 100 family food packs ang ibinigay ng kagawaran sa mga pamilya sa bayan ng San Antonio, San Narciso, Cabangan at Botolan sa Zambales. Iniyak naman ng DSWD na patuloy itong magbibigay tulong upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan nating mangingisda sa West Philippine Sea. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Taliwas sa naunang anunsyo ng Meralco na magtataas sila ng singil sa kuryente. Asahan na daw ang bawas singil sa kuryente ng halos 2 piso ngayong buwan. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report na ito. Sa halip na taas singil, inanunsyo ng Manila Electric Company ang malaking reduction o pagbababa sa singil sa kuryente ngayong buwan na aabot ng halos 2 piso per kilowatt hour sa kabila ng naunang anunsyo nito na tataas ang singil. Ito ay kasunod ng utos ng Energy Regulatory Commission na istagger o utay-utayin sa loob ng 4 na buwan ang koleksyon ng generation costs mula sa wholesale electricity spot market. Dahil dito, magkakaroon ng 1 peso and 96 centavos kada kilowatt hour na bawas singil ngayong Hunyo, imbes na 64 centavos kada kilowatt hour na taas singil. Ito ay nangangahulugan na mula sa higit 11 pesos per kilowatt hour na overall rate noong nakaraang buwan, magiging higit sa 9 pesos kada kilowatt per hour na lamang ito para sa isang typical na household. Para sa isang residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, aabot sa 392 pesos ang bawas singil sa kabuuang electricity bill nito. Gayunpaman, nagpaalala pa rin ng Meralco na asahan ng mataas na generation charge sa susunod na 3 buwan. Pinuri ng netizens ang naging pagsagip ng Philippine Coast Guard sa isang Chinese national na nangangailangan ng medical evacuation sa karagatang bahagi ng Zamboanga. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Umani ng papuri mula sa mga netizen ang ginawang pagresponde ng Philippine Coast Guard o PCG sa isang Chinese national na aksidenteng nalaglag habang naglalayag at nakasakay sa kanyang merchant ship o bapor sa karagatang bahagi ng Zamboanga City. Ayon sa mga netizen, ang ginawang pagsagip na ito ng PCG ay nagpapakita ng diwa ng bayanihan ng mga Pilipino at pagiging makatao. Kinilala ang naturang pasyente na si Zhang Donggu na nagtamo ng sugat sa ulo matapos malaglag sa accommodation B-deck ng Chinese vessel na Shi Dailo. Ayon sa PCG, nakatanggap sila ng ulat mula sa National Maritime Center na ang naturang barko ay humihingi ng medical evacuation para sa naturang pasyente. Agad namang ipinadala ng PCG ang multi-role response vessel BRP Capones kasama ang ilang medical professionals mula sa Coast Guard District Southwestern Mindanao at Special Operations Unit Southwestern Mindanao para mabigyan ng paunang lunas at madala ito sa ospital. Matatandaang nitong Mayo lamang nang harangin ng CCG ang medical evacuation ng may sakit na kasapi ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Ayungin Shoal. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez ang patuloy na suporta at benepisyong binibigay ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Ang mga detalye pa tutukan sa report ni Millie Borja. Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez ang patuloy na suporta at pamamahagi ng benepisyo ng pamahalaan sa mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon.
Sa ginanap na Agriculture Convergence event sa Chaong, Quezon, nagbigay pugay si Romualdez sa magigiting na magsasaka at tiniyak ang inisyatibang ginagawa ng pamahalaan upang mapalago ang sektor ng agrikultura. Sa ilalim ng panukalang amyenda sa Rice Tariffication Law, kabilang ang National Food Authority sa sinusuportahan ng Kamara na makapagbebenta muli ng bigas na bibilhin direkta sa mga magsasaka. Kasabay naman ito, nagkaroon din ng pamimigay ng ayuda sa halos 4,000 magsasaka sa ilalim ng tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD. Ayon sa House Speaker, nakipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Agriculture, National Irrigation Association at DPWH para masiguro ang sapat na supply sa patubig ng mga sakahan sa nasabing lugar. Tagumpay namang naisagawa ng Makati Medical Center ang dalawang kauna-unahan nitong robot-assisted liver surgery na layong mapadali ang pag-oopera sa atay ng isang pasyente. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Matagumpay na naisagawa ang dalawang kauna-unahang robot-assisted liver surgeries sa Makati Medical Center o Makati Med o She-Robot Hepatectomy na naisagawa sa loob lamang ng isang araw. Ito ay sa pamamagitan ng Da Vinci She Surgical System na unang nailunsad sa naturang ospital noong 16 ng Abril ngayong taon. Layunin ng naturang makabagong teknolohiya ng pag-oopera ng atay na gawing maliit lamang ang hiwa sa atay, mabawasan ng banta ng impeksyon at mapabilis ang paggaling ng sugat at ng pasyente. Gayon din ang mabawasan ang sakit na mararamdaman ng pasyente kapag siya ay naoperahan at magkaroon nito ng opsyon sa kung paanong paraan siya ooperahan. Ayon sa Makati Med, ang nasabing sistema ng pag-oopera ay kaya rin maisagawa sa larangan ng urology, cardiovascular, thoracic, at general surgery o bigayni at iba pa. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Patuloy na gumagawa ng ingay ang esports. Kaya naman bilang pagpapakilala sa lumalaking mundo nito, pinaplano ng International Olympic Committee na bumuo ng Esports Olympic Games. Para sa Balitang Sports, ihatid ni Mili Borja. Planong ilunsad ng International Olympic Committee ang Esports Olympic Games. Yan ang mismong anunsyo ni IOC President Thomas Bach matapos ang kumpirmasyon na sa huling araw ng meeting ng Olympic Body's Executive Board, ipinanukala ang pagkakaroon ng nasabing esports tournament na pagbobotohan pa sa Paris sa mismong Summer Games. Dagdag pa nito, nasa advanced discussion na ang komite, kabilang ang potensyal na magiging host ng kauna-unahang Esports Olympics. Magugunitang June ng nakaraang taon, ininaos ng IOC ang initial na Olympic Esports Week sa Singapore. Tampok ang 10 mixed gender category events. At noong Oktubre, nagtalaga ito ng Esports Commission na pinangunahan ng Frenchman na si David Lapartient. At bilang respeto umano sa esports, hindi ito isasabay o isasama sa tradisyonal na Olympics. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the veterans naman tayo sa mundo ng showbiz. Miss Supranational Philippines 2024 Aletea Ambrosio lumipad na patungong Poland para sa international pageant. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Mabuhay! This is Aletea Ambrosio, your Miss Supranational Philippines 2024. See you, Poland! Supra ready na talaga ang pambato ng Pilipinas sa si Aletea Ambrosio. Ang beauty queen bumiyahe na patungong Poland para sa prestiyosong Miss Supranational Pageant. Chic and classy ito sa kanyang departure look na proud na iwinawagayway ang bandera ng bansa. Ayon sa Bulacan Beauty, puno ng whirlwind of emotion sa kanyang Miss Supra journey. Pero handa raw itong ibida ang taglay na ganda, lakas at katatagan ng isang Pilipinas sa global stage. Si Aletea excited na raw makasalamuha ang mga kapwa kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa huli, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng mga nakikiisa sa kanyang journey. Full support naman si Miss Supranational 2023 first runner-up, Pauline Amelinx, gayon din si newly crowned Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo na tubong Bulacan din. Sa darating na Hulyo, nakatakdang ganapin ang Coronation Night ng Miss Supranational 2024. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino!
Pero bago kami magpaalam, ito na. Siyam na tulog na lang po at Aliwan Fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil ang pistay narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. Kita-kits po tayo sa Aliwan Fiesta. At yan na po ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.